So, sa dami ng viral na kwento tungkol sa mga Pilipinong nahihirapan na makapasok sa Dubai, marami yung nalilito. Bakit nga ba may na-offload, bakit may nade-deny, at paano nauuwi yung iba sa blacklist? Pero, imbes na puro pangamba at saka haka-haka, mas mahalagang maintindihan natin kung ano ba talaga yung patakarang gumagalaw sa likod nito. Para sa episode na ito, hindi chismis yung pag-uusapan natin. Kung gusto nyo yung mga factual narrative tungkol doon sa nangyari doon sa social media influencer na na-deny, in particular doon sa Dubai, marami pong mga video doon yung ibang mga social media content creators. Pero dito, magfo-focus tayo doon sa mga aral para mas maging handa, mas informed at mas confident yung bawat Pinoy na lalabas ng bansa. So, unang topic natin is yung visa ay privilege at hindi karapatan. Maraming mga Pinoy yung nag-aakalang kapag may visa ka na tapos na yung laban. Pero yung totoo, yung visa hindi siya garantisadong entry. Isa lang itong pahintulot para subukan mong makapasok. So sa Dubai at saka sa iba pang bansa, pwedeng baliwalain or kanselahin yung visa kapag nakakita yung immigration or border control officers ng mga inconsistencies, ng security concern, o yung mga hindi tugmang impormasyon pagdating mo sa airport. Kaya, kahit approved na yung visa mo, dapat lagi kang handa na i-justify yung purpose ng travel mo sa immigration officer. Yung respeto sa kanilang rules and regulations at pag-intindi na sila yung may final decision, malaking bahagi para doon sa smooth na pagpasok mo sa bansa nila. Pangalawang topic, yung pag-iwas sa red flags at paghahanda mo bilang traveler. Kadalasan nagkakaproblema yung travelers hindi dahil masama yung intensyon nila, kundi dahil may mga sign na hindi akma sa pagiging tourist. Kapag yung itsura mo ay malayo na doon sa passport mo, kapag magulo yung sagot mo sa interview o kaya may dala kang mga gamit na mukhang magtatrabaho ka, maaaring magdulot ito ng duda sa isip ni immigration officer. At automatic na laging may duda yung immigration officer na yung papasok sa kanila ay pwedeng iba yung purpose, pwedeng magkaroon ng problema, etc. etc. So, para sa mga first-time travelers, maghanda ng maigi. Dapat alam mo yung hotel mo, dapat alam mo yung itinerary mo, dapat alam mo kung magkano yung budget mo, at higit sa lahat, dapat alam mo yung kultura ng pupuntahan mong bansa. Yung pagiging maayos, kalmado, at saka yung consistency mo doon sa paghahanda mo, malaking tulong sa harap ni immigration officer. Another topic is ano ba yung pagkakaiba ng offloading, yung denial of entry at saka yung blacklisting. Dito madalas nalilito yung maraming Pinoy. Yung offloading, nangyayari siya sa Pilipinas. Bago ka pa makasakay ng eroplano, ibig sabihin hindi ka pinayagang umalis dahil may question doon sa documents mo, sa purpose mo at saka sa credibility mo as a traveler. So hindi nangyari ito doon sa social media influencer. Yung denial of entry nangyayari sa bansang pupuntahan mo. Nakarating ka pero hindi ka pinapasok at pinauwi ka agad dahil hindi tugma yung declaration mo, may kulang ka na dokumento, or may immigration concern na lumabas doon sa isip ni immigration officer. Yung blacklisting, ito yung pinakamabigat dahil nangangahulugan itong hindi ka na pwedeng bumalik doon sa bansang, sa particular na bansa na yun ng ilang years or minsan sasabihin nila permanent. Magkaiba yung tatlong ito pero isang prinsipyo lang yung pinanggagalingan nila: security, consistency, at saka trust. Yung mindset at responsibility ng traveler, kasi sa huli kahit kompleto ang document mo, yung pinakamatibay mong sandata ay yung paraan ng pagharap mo sa proseso. Dapat malinaw sa sarili mo yung purpose mo. Dapat handa kang sagutin yung basic questions at alam mo kailangan mong sumunod sa mga batas ng mga bansang papasukan mo. Kapag confident ka pero
hindi ka mayabang, honest ka pero hindi ka magulo, at prepared ka pero hindi ka defensive. Para mas madali ka mapagkatiwalaan. Tandaan natin yung immigration officers, hindi sila kalaban. Tatrabaho sila at sinisigurado nila na bawat pumapasok sa bansa nila ay safe, may malinaw na purpose at may tamang intensyon. So, ano ba yung mga natutunan natin at takeaways natin dito sa isyong ito? At maganda rin na nagkaroon ng ganitong issue para ma-highlight sa mga Pilipino yung mga underlying mga aspects na kagaya ng tinalakay natin dito. Yung pagpunta sa Dubai o kahit saang bansa, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng visa. Tungkol ito dun sa responsible na pag-travel. Yung pag-intindi at pag-unawa mo doon sa patakaran, saka yung paggalang mo doon sa proseso. Tandaan natin na ang visa ay hindi privilege. Hindi siya garantiya na papasukin ka. At yung entry decision to na ginagawa ng immigration officer sa mismong araw ng paglapag mo. Kung handa ka, kung malinaw yung intention mo, kung buo yung respeto mo sa batas ng bansa na pupuntahan mo, hindi ka kailangang matakot sa offloading, sa denial, or sa blacklist. Yung tunay na sekretos para magka-problem-free travel ka, mag-uumpisa to sa simpleng paghahanda, sa pag-research, at sa tamang mindset. So doon po sa pupunta sa Dubai, bon voyage, sana po ay may natutunan tayo sa video ito.